So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, iti-testing na natin itong in-upgrade natin na power supply. Carlito Diaz. So yan guys, iti-testing na natin itong ginawa nating power supply. Yan. So bali in-upgrade ko na to guys, itong power supply natin. So meron tayong video dyan sa ating channel. Yung title is paano mag-upgrade ng amplifier power supply. Sa pag-testing natin ito guys ng power supply, kailangan din natin ng amplifier para ma-secure talaga natin na okay itong ginagawa natin. So hindi naman tayo gumagawa dito guys na hindi ko tinitest. Kailangan may ipakita tayong tinest ito talaga sa amplifier. So ngayon guys, so ito yung gagamitin natin para ma-test natin yung power supply. So ito yung amplifier kit na Super OCL 504. Pwede na to pang bahay lang na amplifier. Meron tayong video dyan guys. So meron kasing nag-comment guys na ginamit niya is 50 volt. Sumabog na yung itong klaseng amplifier. Ngayon, susubukan lang natin to guys. Makikita naman natin na is required niya is 63 volt positive at saka 63 volt negative. So gagawin natin guys, pataasin natin ng konti yung voltahe na ikakabit natin dito. So kapag nagtaas tayo ng supply ng amplifier, meron din tayong babaguhin dito sa amplifier. Makikita naman dito guys, itong pisa nito is same lang sila ng value na ginamit sa Sakura 737 na DIY amplifier. Base sa kaalaman ko guys, itong value na to is malakas din naman yung supply na required niya, nasa 100 plus. So dalawa, tapos itong isa. So gagawin natin, hindi lang natin to papalitan kasi malakas naman yung supply required niya. Tsaka yung gagamitin natin is hindi naman aabot sa 100 volt. So dito lang guys, 5 watts 05. Gagawin natin is tanggalin lang natin to. Proceed na tayo dito sa paggawa natin ng output power transistor. Ito yung tinatawag na output power transistor. Kasi ito yung output na gagamitin para sa amplifier. Kung wala itong output power transistor is hindi tutunog yung ating amplifier. So meron tayong 1 pairs. Pag sinabing 1 pairs guys, isang pares. Bali pares na po sila. Example, itong isa is positive. At saka itong isa is negative. Kailangan talaga guys, partner to silang dalawang output power transistor. So kadalasan na ginagamit is itong Toshiba 5200 at saka itong 1943. So ito yung positive at saka negative. Kapag mag-upgrade naman tayo guys ng power transistor or dagdagan natin ng marami, depende lang yan sa inyo kung ilang output yung gagamitin nyo. Ito yung tinatawag na 1 pairs. Kapag 2 pairs na tayo guys, dagdagan natin ng isa. Bali, dalawang positive na at saka dalawang negative power transistor. Kung 3 pairs naman guys, tatlong positive, tatlong negative. Hanggang sa maging 4 pairs, 4 na positive at saka 4 na negative. Pero sa demo ko ngayon guys, na 1 pairs lang yung gagamitin natin. Gagamit din tayo ng resistor para dito natin ilagay sa base. So sa mga baguhan guys, ito yung base, ito yung collector, tsaka emitter. Bale B, C, E. Base, collector, emitter. So same lang yan dito guys sa isa. Pero magkaiba sila ng supply na ipapasok. So itong isa guys is positive, itong isa is negative. Yung supply niya guys, dito yan sa gitna. So dapat guys, kung gagamit tayo nito is titester talaga natin bago natin ikabit kasi pag may kinabit ka na isa guys, kahit isa lang na power transistor na sira is pwedeng madamay yung lahat na power transistor. Kaya kung gagawa ka nito guys, kailangan is testiran mo yung power transistor na maayos ba or hindi. Kung hindi guys, wag nyo na isama dito. Lalo na mga bago yung mga pesa nyo. Tsaka guys, kapag gagamit ka nitong power transistor is kailangan meron kang mica insulator. Ito yung tinatawag na mica insulator. Dito niyan ilalagay yung power transistor. Itong silicone compound is ilalagay sa heatsink at tapos i-apply din natin dito sa mica insulator. Tapos lagyan din ng mica insulator yung body ng power transistor. Yan. So, gaya nito guys, meron tayong video diyan, yung nag-assemble tayo ng Rocula amplifier. Kita natin doon yung step by step na paggawa natin ito. Siyempre, gagamit din tayo nitong 5 watts resistor. Meron tayong gamit dito is 0.25. Ito yung kinalasan ginagamit guys sa emitter. So, lahat ng amplifier guys, meron talaga nito, yung 5 watts na resistor.
So, dito na tayo sa pagkabit. Itong resistor na 4.7 is lagay lang natin sa base. So, dito yan ikabit sa base. Yan. So, sample lang natin to guys, no? Pero depende lang yan sa inyo guys kung anong value na ilalagay nyo. Kung anong required ng amplifier na gagawin nyo. So, sunod, dito yan ikabit sa emitter. Tapos, itong dalawa guys, buti natin siya. Parang ikabit natin sila into one connection. So, sulay natin. So, same process mga guys, no? Kung ilang pairs yung ilagay natin. Yan. So, dito guys, no? Itong isa, so, kabit natin yan dito sa base. Tapos, yung isa is kabit din natin dito sa base. Yan. So, suldayin natin sa likod. Yan. Tapos, itong sa gitna, isa lagay din natin dito sa gitna ng bali supply na po ito guys, no? Patungo po ito sa positive. So, dito natin yung isusulda sa likod. Ayan. Tapos, itong isa, so, dito yan ikabit sa gitna. So, negative na po ito guys, no? Negative. Patungo na po ito sa negative na supply. So, dito yan sa gitna. Yan. Tapos, itong nasa resistor, kabit natin. So, dito natin yan ikabit guys sa may speaker out. So, sa likod, so, dito yan, may pangalan na DC offset. So, dyan, kabit natin dyan. Yan. So, ngayon is kabit na natin yung power supply. Yan. So, bago natin ikabit, testiran muna natin itong power supply. So, makikita natin ang wire. Pula is positive, blue is ground, black is negative. So, gamit lang tayo nito digital multi-tester kasi nagre-read talaga siya ng correct voltage ng ating supply. Naka-point tayo sa 200 volt. Point lang natin yung test probe to positive tapos dito sa ground. Makikita natin yung voltage is nasa 85 volt positive. So dito naman sa negative, point yung test probe sa ground tapos yung negative is point sa negative. So umabot siya ng 85 volts. So pag totally natin guys, abot siya ng 171 volt DC. So ngayon guys, ikabit na natin yung ating supply. So ito yung positive pula. Ito yan ikabit. So tsaka itong negative is dito nakabit. Itong ground is ground. Itong blue. So kabitan natin guys. So
Sunod is itong ground. Kabit natin yan dito. Kasi isa lang yan ng connection dito sa baba. So, kabit natin yan dito. Itong negative is black. Lagay natin dito. Ayan. So, makikita natin guys, no? Itong positive is patungo po ito sa connection ng isang power transistor dito sa gitna. So, ito yung positive na value ng ating power transistor is 2AC 5200. Tapos, itong negative, yung connection niya is patungo po yan dito sa gitna. Bali, supply ng negative ng ating power transistor na 2AC 1943. Sunod is dito tayo sa input. Kita natin yung in tsaka ground. So, patungo na yan dito sa ating volume control. Yan. So, volume control, meron po yung tatlong paa. So, ito yung 1, 2, at saka 3. So, itong 1 guys is para ito sa ground. Patungo dito sa circuit board ng ating amplifier. Tapos, yung isa na ground is patungo po yan sa female RCE. So, ito yung female RCE. Dito isaksak yung RCE wire patungo sa ating MP3 device like laptop, DVD, or mixer. So, ito yung ground. Tsaka ito yung main input. Yan. So, ito yung dito yung nakakabit sa number 3 ng paa ng volume control. Itong number 2 is papunta na yan dito sa input ng circuit board amplifier. So, ikabit lang natin yan guys dito sa likod. So, ito yung input. Saka ito yung ground. Ayan. So, double check yung connection guys bago i-testing. Yan. So, kailangan yung pagkabit natin guys is walang naka shorted sa kabilang linya. Para sure na okay yung amplifier natin. Dahil kapag mayroong nag-short sa kabilang linya is pwedeng maging sanhi ng pagkasira ng ating amplifier or di mainaasahang pangyayari. Yan. Sunod natin ikabit is yung speaker natin. So, meron nakalagay speaker out. So, dito natin yan ilagay speaker out, tapos dito yung ground. Positive ng speaker, negative ng speaker. So, meron tayong wire. Ito yung speaker natin. So, direct na lang natin dito guys. So, ito yung positive. Tsaka ito yung negative. Yan. So, pwede na to i-testing. Yan, ayusin lang natin. So, double check the connection bago i-saksak. So, saksak na natin guys. Yan. So, testira natin tong supply natin dito. So, same sa tester natin. Naka-point tayo sa 200. Yan. So, dito tayo sa positive. Tsaka ground. So, nagiging 84 volt positive. So, dito sa negative. So, 84.9 negative. So, check natin yung power transistor kung hindi ba umiinit or normal lang. So, normal lang yung init niya guys. Dito sa driver transistor. So, okay lang. Dito sa maliit na transistor. Yan. So, ayos lang.
So medyo umulan na ngayon guys. Sana matapos na natin to. So testiran muna natin guys. So dito tayo point sa negative. Point natin dito yun guys. So ito yung positive ng power transistor. Yan. So ito 4 volts. Dito naman sa driver. So 84 volt. Dito sa negative, baliktarin yung test probe. So dito sa gitna. So same voltage, 84 negative volt. Dito sa driver, sa gitna. So 84 negative. Yan. So lagyan natin ng audio. So ito yung RCA patungo sa ating mixer guys, or anong gamit natin dyan. So volume natin. Yan, so pahinaan natin guys kasi kalahati ng gabi. Nasa alas 12 na tayo ngayon. Kasi gabi lang tayo magka-vlog. Kasi sa umaga meron tayong ginagawa. Yan, so volume natin. Select natin yung ibang sound, baka makapira tayo nito. Yan, volume natin. So yan guys, no, nakita na natin at saka narinig na natin guys. So full test tayo bukas sa ating speaker guys, dito sa amplifier to, kung saan ba kaya yung lakas niya. So yan guys, nagamit na natin yung upgrade na transformer dito sa Super OCL na amplifier. So see you in the next video. Maraming salamat guys at saka God bless.